Hello, sa mapagpalang umaga po sa atin mga kapatid. At syempre mapagpalang umaga sa ating Panginoon. Kumusta po kayong lahat? Ang ating pag-aaralan po sa umagang ito ay pinamagatan pong Love Changes Us. At ang verse po natin ay mula po sa Acts 9:20. Ang sabi po, "And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son of God." So basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Before I met Jesus, I'd been wounded so deeply that I avoided close relationships in fear of being hurt more. My mom remained my closest friend until I married Alan. 7 years later, and on the verge of divorce, I toted our kindergarten savior into a church service. I sat near the exit door, afraid to trust but desperate for help. Thankfully, believers reached out, prayed for our family, and taught me how to nurture a relationship with God through prayer and Bible reading. Over time, the love of Christ and his followers changed me. 3 years after that first church service, Alan, Xavier, and I asked to be baptized. Sometime later, during one of our weekly conversations, my mom said, "You're different. Tell me more about Jesus." A few months passed and she too accepted Christ as her Savior. Jesus transforms lives. Lives like si Saul po, si Apostle Paul, one of the most feared persecutors of the church until his encounter with Christ. Sa Acts chapter 9, verse 1 to 5, ang sabi po doon, "But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, 'Saul, Saul, why are you persecuting me?' And he said, 'Who are you, Lord?' And he said, 'I am Jesus, whom you are persecuting.' Others helped Saul learn more about Jesus. Mababasa naman po natin yan sa same chapter 9 ng Acts, verses 17 to 19. Sabi po doon, "So Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, 'Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.' And immediately something like scales fell off from his eyes, and he regained his sight. Then he rose and was baptized, and taking food he was strengthened. For for some days he was with the disciples at Damascus." Amen. So his drastic transformation added to the credibility of his spirit-empowered teaching. From verse 20 to 22 naman po yun. Nabasa nga po natin kanina, "And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. And all who heard him were amazed and said, 'Is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? And he has not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priest?'" 22. "But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who lived in Damascus, but by proving that Jesus was the Christ." Our first personal encounter with Jesus may not be as dramatic as Saul's, but our life transformation may not be as quick or drastic. Still, as people notice how Christ's love is changing us over time, we'll have opportunities to tell others what He did for us. A life changed by Christ's love is worth talking about. Amen. Ang ganda naman po nito. Love changes us. So dito po sa story po, yung ating author ay nasaktan siya dati, natakot nang magtiwala kasi ayaw niyang masaktan ulit. So ang
closest friend lang niya ay yung mother niya until na-meet niya yung asawa niya, ano po. 7 years later, nung after ng kasal nila, ano, kumbaga, magdi-divorce na sila. So, that time, dinala niya yung anak niya sa, sa church. Kindergarten pa lang yung anak niya. Andun pa siya sa may, sa may likod umupo, sa may pinto. Parang, takot pa rin magtiwala sa mga tao ba. So, thankfully, sabi niya, nag-reach out sa kanya yung mga believers. Tapos, pinag-pray yung family nila. Tinuruan siya, kumbaga, ginaid siya, kinounsel sila. Tinuruan sila paano mag-nurture ng relationship sa Panginoon through prayer and Bible reading, ano po. And habang lumipas yung panahon, yung pag-ibig ni Kristo at yung pag-ibig ng mga mananampalataya ay nabago siya, ano po. So, 2 years after nung first silang umattend ng church, unang umattend, di ba, siya lang yung, tsaka yung anak niya. So, after 2 years, silang buong pamilya, nagpabaptize na sila. So, ibig sabihin, pati yung asawa niya, nadala niya, hindi na sila nag-divorce, ano po. So, later on, kausap niya yung mother niya bilang yun nga ang kanyang best friend, ano po. Sabi ng mama niya, nag-iba ka, sabi niya. Sabihan, ay kwento mo sa akin yung patungkol kay Jesus. Kasi nagtataka yung mother niya, bakit nag-iba yung attitude niya, nag-iba yung pananaw niya sa buhay. So, shinare niya yung nangyari sa kanya, ano po. And after a few months, yung nanay niya ay tumanggap din sa Panginoon. So, ganun po magbago ang Panginoong Jesus ng ating buhay. Yun nga po sa nabasa po natin sa Acts chapter 9. Ano po, si Saul po or si Apostle Paul, isa po siya sa mga kinatatakutan na persecutor noon ng mga Kristiyano. Talagang nanghuhuli siya, nanguusig siya. At yun nga ang purpose niya, kaya siya pumunta ng Damascus. Ano po, humingi muna siya ng sulat sa mga Pariseo na na hulihin yung mga Kristiyano. Kumbaga nag-ano siya ng ano ba tawag sa atin nun? Warrant of arrest, parang gano'n. Padalhan siya, naghihingi siya ng sulat na na katibayan na parang pwede niyang hulihin yung mga Kristiyano tapos ibabalik niya sa Jerusalem, iharap niya doon sa mga pari, ano po. Pero on the way to Damascus, doon sa kalsada, nagpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus, ano po. So may ilaw na parang na blind siya, tapos talagang nabulag siya, ano po, ang narinig niya is yung boses. At nagpakilala sa kanya, sabi sa kanya, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako pina-persecute? So sabi niya, sino ka? Tapos sabi niya, I am Jesus. So doon niya napatunayan na yung mga yung Jesus pala na sinasampalatayanan nung mga inuusig niya, totoo pala talaga. And then later on, pumunta sa kanya si Ananias na kinausap din ng Panginoon, ano po. Wala namang ibang nakakaalam na na yung mga kasama lang niya ang nakakaalam nung nangyari sa kanya, at siya lang yung nakarinig ng boses. Pero alam ni Ananias kasi sinabi sa kanya ng Panginoon. So nung pinag-pray siya ni Ananias, natanggal yung yung parang scales daw, parang kaliskis sa kanyang mata at nakakita siya ulit. So mula noon, naniwala na siya sa ating Panginoong Hesus, ano po. At nakita naman natin na siya yung napaka masigasig na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga Gentiles, ano po, or sa mga hindi Hudyo. So kung saan-saan siya nakarating para ibahagi ang ginawa sa kanya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, at yung kanyang testimony na from persecutor to believer, napakalaking impact dun sa mga nakikinig sa kanyang preaching, ano po. So, sa atin din pong buhay, minsan, hindi naman katulad, sabi nga dito, hindi kasing dramatic nung nangyari kay Paul, or hindi kasing bilis nung nangyari sa kanya, yung ating transformation, ano po. Pero, once na nakakilala po talaga tayo sa Panginoon at totoong isuko natin yung buhay natin sa Kanya, babaguhin at babaguhin niya tayo. Meron talaga mangyayaring transformation sa atin, ano po. Though, kadalasan, it's not as quick nga, hindi kasing bilis. Minsan, ilang years ang inaabot bago tayo bago makita yung pagbabago sa atin, ano po. Pero, people will notice.
makikita po ng mga tao sa paligid natin kung papaanong binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. And lahat siguro tayo makakapag-testify. Ako personally, yung buhay ko dati na talagang sobrang malayo sa Diyos, ang dami kong kalokohan ng mga ginagawa. At ngayon, purihin ang Panginoon na hindi po sa atin ang credit, ano po, kasi hindi po talaga natin kayang baguhin ang ating sarili. Purihin ang Panginoon na inilalayo niya tayo dun sa mga ginagawa natin dati at unti-unti binabago niya tayo. So, ngayon ang dinidesire na ng ating puso is makipag-fellowship sa Kanya, makipag-fellowship sa mga mananampalataya, ano po, not so much na dun sa mga, at hindi na, hindi na talaga, hindi not so much, not dun na sa, hindi na dun sa mga gawain na makamundo, ano po. So, Christ's love is changing us over time, and we have opportunities to tell others what He did for us. Katulad nga po nitong ginagawa natin, ano po, marami po tayong chance na balita sa iba kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. So dito po, yung author natin, ah, binalita niya sa kanyang asawa, kaya nga naisama niya at nakakilala din. And then later on, ibinalita niya din sa kanyang nanay. So tumanggap din yung nanay niya, ano po. So sa atin din, ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, or hindi man natin kakilala, maraming opportunity na pwede tayo mag-share kung paano binago ng Panginoong Diyos ang ating buhay. Maging sa pagtitestimony sa church, ano po. Kasi maaaring meron pa doon mga kapatid, or maaaring meron pa doon mga umaattend na hindi pa talaga totoong tumatanggap sa Panginoon. Our testimony could be kumbaga yung turning point, ano po, yung pwedeng gamitin yun ng Panginoon para sila man ay sumuko din sa Kanya at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi nga dito sa closing statement niya, a life changed by Christ's love is worth talking about. So let us talk about it. Ano po, bilang mga mananampalataya, let us testify, let us share. Amen. Let us pray. Salamat, Panginoon, for your words, O Lord. Salamat, Panginoon, na tinanggap niyo po kami, Panginoon, despite po ng mga karumihan namin at yung mga nakalipas naming buhay, Panginoon, na talaga namang napakarumi at napakasama, Panginoon. Salamat din po, O Lord, na unti-unti niyo kami binabago, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. And Lord, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, to testify of your love, to testify of your goodness, Panginoon, and to share you to others, Panginoon, upang marami pa din po ang makakilala sa inyo through our testimonies, Panginoon. Maging sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, pang-araw-araw naming nakakasama, nawa makita po nila sa amin ang transformation na ginawa ninyo, Panginoon. At nawa ay ang buhay po namin ay maging blessing po sa mga nakakakita, Panginoon. At maging kalugod-lugod, Panginoon, sa inyong paningin, Panginoon. Salamat, O Lord. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba. In Jesus' name. Amen. So, yun po. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig or panonood. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.